Piliin mo siya. Huwag kang matakot sumugal. Ganun kasi talaga sa pagmamahal. Dapat matapang ka. Kasi kung matatakot ka, paano mo malalaman kung para sa'yo ba talaga siya? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa pagsundo sa akin ni Manong, madilim na nung makauwi kami sa bahay. Dumiretso lang ako sa silid ko at eto, dito na ako kumain. Dinalan na kasi ako ni Manong ng pagkain dito. At sa mga sandaling to, may halong kaba sa puso ko. Manong, bakit ba ako pinasundo ni Ama? Damian, alam mo naman ang dahilan, di ba? Oo, Manong. Alam ko, pero ayoko. Damian, iho. Sa buhay kasi natin dito sa mundo, para kang isang dahon na nalaglag mula sa sanga ng isang puno na tinangay ng hangin sa lugar na kalalagyan mo. Pero sa lugar na to pala, maraming pwede mangyari sa buhay mo. Kaya ikaw lang ang makapagdedesisyon para sa sarili mo. Nasaan ba si Ama? Galit siya, Damian. Huwag mo na munang kausapin. Naglasing siya dahil sa kahihiyan na dinulot mo. Ay, bakit ba kasi umalis ka? Manong, alam ko naman na hindi ako magiging masaya. Kaya umalis na lang ako. Damian, napahiya ang ama mo. Bukas kakausapin ka niya. Kaya huwag kang aalis bukas. Sige na. Tapusin mo na ang pagkain at matulog ka na. Manong, tulungan mo ako. Damian, tadhana na lamang ang nakakaalam ng hatol sa kapalaran mo. At kung sang-ayon sa kagustuhan mo ang nakaguhit sa mga palad mo, napakaswerte mo, iho. At eto, iniwan ako ni Manong. At yung pagkain ko halos hindi ko nabawasan. Wala akong gana sa pagkain. Naisip ko kasi si Isagani. Natutulog na siguro siya ngayon. Kaya ito, nagtungo ako sa may bintana. Tumingin sa langit. At pinagmasdan ang mga bituin. Napakaganda ng langit. Napakadaming mga bituin. Kung nakikita lang to ni Isagani, alam kong matutuwa yun. Pero kung magkasama lang sana kami, mas masaya sanang pagmasdan ang mga bituin. Kailangan ko na din siguro magpahinga. At bukas sa pagising ko, haharapin ko si Ama. Magiging matapang ako. At hindi ako maduduwag. At sa paglipas ng buong gabi, eto, ginising na ako ni Manong. Maligo na daw ako kaagad para sabay na daw kaming kumain ni Ama.
Ginawa ko kaagad ang sinabi ni Manong. Naligo ako at inayos ko na ang sarili ko. At mula sa hapagkainan, eto, naupo na ako. Nasa magkabilang dulo kami ng lamesa ni Ama. Tahimik lang siya sa mga sandaling to. Hindi ako nagsasalita. At si Ama naman, nakatingin lang sa akin. Mata sa mata. Anak, kain na. Opo, Ama. Kaya ito, tahimik lang sa umpisa. Subalit sa paglipas ng bawat sandali, habang kumakain kami ni Ama, nagsimula na siyang magsalita. Anak, balita ko, kay naisagani ka daw natulog nung nakaraan. Opo, Ama. Nakalimutan mo ata na may mga dadating tayong bisita. O sadyang ang pagiging bastos mo lang ang pinakita mo, kaya di ka humarap sa mga bisita ko. Ama, patawad. Sa mga sandaling to, natakot na ako kay Ama. Bakit ba kapag siya na yung kaharap ko, bakit tila ba wala na akong magawa kahit gustuhin kong ipaglaban ng sarili ko? Anak, ayoko nang maulit ang nangyari. Isang kahiyan ang ginawa mo. At sa susunod na linggo, tayo naman ang pupunta sa kanila. Ayusin mo ang sarili mo. Umarap ka bilang isang mataas na kalidad. Huwag mo akong ipapahiya. Opo, Ama. Dahil sa takot, tila ba naging sunod-sunuran ako kay Ama. Bakit di ko magawang ipaglaban ang kagustuhan ko? Sige na. Tapusin mo na ang pagkain mo. Aalis muna ako at madami akong aasikasuhin. Mula sa mahabang hapagkainan, naiwan ako mag-isa. Iniwan na ako ni Ama at si Manong eto. Nilapitan ako. Damian, iho, mahaba pa ang panahon. Marami pa ang pwede mangyari. Kaya, pag-isipan mong mabuti. Manong, anong gagawin ko? Damian, iho. Ang gawin mo, tulungan mo akong magbalot ng mga pagkain at puntahan mo na siya. Baka naiinip na yun. Ako nang bahala sa ama mo. Manong, baka hanapin ako. Baka pati ikaw, mapagalitan. Damian, iho. Ano ka ba? Hindi ka naman kayang nakikita kang nalulungkot. Sige na. Ako nang bahala sa tatay mo. Basta sa susunod na linggo, sumama ka sa kanya para di siya magalit. Huwag kang mag-alala. Sasama ako sa inyo. Kaya ito, ibinalot na ni Manong ang mga natirang pagkain. Si Ama naman, umalis na. At ako, aalis na din. Pupuntahan ko na si Isagani. Pero, anong gagawin ko sa pagsapit ng araw na yun? Hindi ko na lang siguro muna sasabihin kay Isagani. Baka malungkot siya eh.
At pipiliin ko na lang muna ang maging masaya habang may oras at araw pa.